Narito po ang pinakahuling update sa lagay ng panahon ngayong Sabado, ika-6 ng Setyembre taong 2025. Ang low pressure area ay lumakas at lumawak at huling namataan sa layong 200 kilometro pakanluran ng Lawag City, Ilocos Norte. Malaki ang tsansa na maging ganap na bagyo ito sa mga susunod na oras. Kapag ganap na itong bagyo at nasa loob ng Philippine Area of Responsibility, papangalanan itong Lani, ang pangalawang bagyo na mabubuo sa buwan ng Setyembre. Dahil sa paglakas at paglawak ng LPA, apektado pa rin ang kanlurang bahagi ng Luzon dahil sa paghila nito ng hanging habagat na nagmumula sa timog kanluran, partikular sa mga lugar ng Palawan. Kaya asahan pa rin ang maulap hanggang sa makulimlim na papawirin sa kanlurang Luzon na may kalat-kalat na pag-ulan. Posible ring makaranas ng 50 hanggang 100 mm na ulan ang Ilocos Sur, La Union, Benguet, Pangasinan, at Zambales dahil sa paghila ng LPA sa hanging habagat. Pinapayuhan ng lahat na mag-ingat dahil posible pa ring makaranas ng malalakas sa pag-ulan na maaaring magdulot ng pagbaha sa mga mabababang lugar at pagguho ng lupa sa mga kabundukan. Base sa bagong Tropical Cyclone Threat Potential na inilabas ng Pag-asa, mula ika-5 ng Setyembre hanggang 11, may mataas na tsansa na ang LPA sa kanlurang bahagi ng bansa ay mabuo bilang ganap na bagyo. Mayroon ding posibilidad na may mabuo sa silangang bahagi ng bansa na kikilos pa hilaga, ngunit may mababang tsansa. Mula ika-12 ng Setyembre hanggang 18, may panibagong senaryo na posibleng may mabuo sa silangan ng Luzon at posibleng tumawid sa hilagang Luzon. Kaya pinaghahanda ang lahat sa mga posibleng mangyari upang makaiwas sa malubhang epekto at makapaghanda ng maaga. Inaasahan din na may mga bagyong tatawid sa bansa ngayong buwan ng Setyembre na posibleng dumaan sa silangang bahagi ng Visayas, patawid sa kanluran o sa hilagang Luzon. Manatiling alerto anumang oras dahil ang paghahanda ang susi upang makaiwas sa malubhang epekto ng masamang panahon. Base sa aming pagtaya, ang low pressure area na posibleng maging bagyong Lani sa kanlurang bahagi ng Luzon ay kikilos pa hilaga kanluran. Posible rin itong lumakas habang papalayo sa ating bansa, ngunit hihilahin pa rin ito ang hanging habagat. Kaya pinapaalalahanan ng lahat na maging alerto sa biglaang buhos ng ulan na maaaring magdulot ng katamtaman hanggang sa malakas na pag-ulan na maaaring magdulot ng pagbaha sa mabababang lugar at pagguho ng lupa sa mga kabundukan. Lagay ng panahon sa Luzon. Dahil sa paglakas at paglawak ng LPA na humihila sa hanging habagat, asahan pa rin ang maulap na kalangitan sa Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Zambales, Bataan, Cavite, Metro Manila, Batangas, Laguna, Oriental Mindoro, Occidental Mindoro, Romblon, at Palawan. Ang mga nabanggit na lugar ay makakaranas ng maulap na papawirin at katamtaman hanggang sa malalakas na pag-ulan na maaaring magdulot ng pagbaha dahil sa pinagsamang epekto ng LPA at ng hanging habagat. Sa nalalabing bahagi ng Luzon, Ilocos Norte, Abra, Kalinga, Apayao, Babuyan Group of Islands, Batanes, Cagayan Valley Region, Isabela, Mountain Province, Ifugao, bahagyang mababawasan ang pag-ulan. Maulap na papawirin at kalat-kalat na pag-ulan na lamang ang inaasahan at kung minsan ay makararanas pa ng sikat ng araw. Sa Nueva Vizcaya, Quirino, Aurora, Nueva Ecija, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Quezon Province, Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes, Albay, Sorsogon, Masbate, Marinduque, Romblon, Oriental Mindoro, at Occidental Mindoro, inaasahan pa rin ang bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin na may biglaang buhos ng ulan, lalo na sa hapon at gabi, dahil sa epekto ng trough o extension ng LPA at hanging habagat. Lagay ng panahon sa Visayas. Inaasahan pa rin ang maulap na papawirin dahil sa epekto ng hanging habagat lalo na sa kanlurang bahagi ng Visayas. Pinapayuhan ng lahat na mag-ingat dahil mayroon ding inaasahang pag-ulan lalo na sa hapon at gabi dulot ng localized thunderstorms. Kaya naman, ang Aklan, Capiz, Iloilo, Antique, Guimaras, Negros Occidental, Negros Oriental, Cebu, Bohol, Siquijor, Biliran, Leyte, Northern Samar, Eastern Samar, at Samar ay dapat maging alerto sa maulap na papawirin na may biglaang buhos ng ulan na dulot ng hanging habagat. Ang hangin nanggagaling sa Timog Mindanao at Silangan ang nagdadala ng mga thunderstorm na nagpapaulan sa hapon at gabi. Lagay ng panahon sa Mindanao. Dahil bahagyang malayo ito sa LPA at walang epekto ang hanging habagat, inaasahan ng maaliwalas na panahon ngayong umaga sa buong Mindanao. Sa hapon at gabi, nariyan na rin ang maulap na papawirin at may kalat-kalat na pag-ulan dulot ng localized thunderstorms na dala ng easterlies o mainit na temperatura na nanggagaling
galing sa Pacific Ocean. Para sa mga kababayan na lubhang kinakabahan kung ito ba ay makaapekto o maglalandfall sa ating bansa, hindi po ito maglalandfall dahil ang pagkilos nito ay pahilagang kanluran kung kaya papalayo ito sa ating bansa. Ngunit asahan pa rin ang paghila ng hanging habagat, kaya pinapaalalahanan namin kayo na maging updated sa mga bagong ulat panahon. Kaya maging alerto pa rin ang mga kababayan sa Zamboanga Peninsula, ARMM, Socsargen, Davao Region, Caraga Region, at Northern Mindanao sa mga localized thunderstorms na dala ng hanging easterlies na nagpapaulan sa hapon at gabi. Para naman sa lagay ng panahon sa Palawan, inaasahan pa rin ang maulap hanggang sa makulimlim na papawiri na may kalat-kalat na pag-ulan dulot ng hanging habagat na hinihila ng LPA. Kaya maging alerto pa rin sa posibleng pagbaha at pagguho ng lupa, lalo na sa mga mabababang lugar. Lagay ng karagatan. Sa kasalukuyan, wala pa ring nakataas na gale warning sa kahit anong baybayin ng ating karagatan. Ngunit iba yung pag-iingat po sa mga kababayan natin na nais pumalaot, lalo na sa kanlurang bahagi ng Luzon dahil sa mayroon tayong LPA na mino-monitor na posibleng maging ganap na bagyo sa susunod na oras. Kaya manatiling updated sa mga bagong ulat panahon. Dumako naman tayo sa ating partner para sa mga karagdagang impormasyon sa loob ng ating bansa. Inaasahan namang kikilos ng mabagal palayo ng ating kapuluan itong low pressure area. Samantala, yung habagat naman or southwest monsoon nagpapaulan pa rin dito sa may central and southern Luzon kabilang ang Metro Manila, habang sa buong northern Luzon nagdadala rin ng pag-ulan itong low pressure area. Base naman sa ating latest satellite animation, meron din tayong mga kumpul ng ulap na namamataan dito sa may silangan ng ating bansa sa may Philippine Sea, at hindi rin natin inaalis yung tsansa na may mabuo dyan na panibago pang low pressure area. Pinakamataas pa rin ang tsansa ng pag-ulan dito sa Luzon dahil pa rin yan sa pinagsamang epekto ng low pressure area at ng habagat. Dito naman sa parting Visayas, asahan din po yung mga thunderstorms. Minsan malalakas po ang dala nito na hangin at ulan, kaya make sure na meron dalang payong kung lalabas po tayo ng bahay sa magdamag. Base naman sa latest tropical cyclone threat potential forecast ng Pag-asa, yung low pressure area dito sa may West Philippine Sea, kikilos po ng palayo sa mga susunod na araw. So nandyan pa rin yung chance na maging isang tropical depression ito bago siya lumabas ng ating Philippine Area of Responsibility bukas na tanghali or hapon. At kung sakasakali ay papangalanan po natin ito na bagyong Lani. Itong potential low pressure area, potential na bagyo, lalayo nga po sa mga susunod na araw papunta dito sa may southern China, at pagsapit ng linggo wala na itong direktang epekto sa ating bansa. Yun naman posibleng mabuo na panibagong low pressure area dito sa may silangan ng Northern Luzon ay kikilos naman po pahilaga early next week, at wala namang inaasahang pagtawid or crossing scenario dito sa may Luzon, at hindi rin po mag-enhance or magpapaibayo ng habagat. Patuloy na magantabay sa ating mga updates. Para naman sa ating weather advisory, meron pa ring mataas na tsansa ng mga malalakas na mga pag-ulan. Ito po ay nasa hanggang 100 mm sa mga probinsya ng Ilocos Sur, gayon din sa La Union, Benguet, Pangasinan at Zambales. Hanggang 100 mm po sa susunod na 12 hanggang 24 oras. So ibig sabihin, posibleng bumagsak ang hanggang 100 litrong tubig ulan per square meter po yan. So posible itong mag-cause ng mga pagbaha sa mga low-lying areas at yung mga nasa basin areas po, yung nasa parang palanggana. At possible din po yung pag-apaw ng mga ilog at pagragasa din na nagkukos din po ng mga flash floods malapit dun sa mga kailugan. At posible rin dahil moist na yung lupa or saturated na yung lupa, magkukos din po ito ng pangilan-ilan sa mga bulubundukin na lugar ng mga pagguho ng lupa. Mas malaking bahagi pa rin ng Luzon na magkakaroon ng maulap na kalangitan, mas mababawasan yung mga lugar na magkakaroon ng malalakas na mga pag-ulan. Bukod dun sa mga nabanggit natin kanina, dito sa may parting western section ng ating bansa, yung rest of Ilocos Region, Zambales, Bataan, down to Occidental Mindoro, light to moderate with at times heavy rains pa rin po. So make sure na meron dalang payong at mag-ingat pa rin sa banta ng baha at pagguho ng lupa. Ito naman pong Cordillera Region plus Cagayan Valley, affected pa rin po nung trough o yung buntot ng low pressure area dito sa may West Philippine Sea. Meron din paminsan-minsan mga pag-ulan. Habang dito naman sa natitirang bahagi ng Central Luzon, sa Metro Manila, Calabarzon, rest of Mimaropa, asahan pa rin ang makulimlim na panahon. Again, mababawasan yung mga pag-ulan as light to moderate with at times heavy rains pagsapit po ng hapon dahil po yan sa mga thunderstorms at dahil na rin sa hanging habagat. Habang dito naman sa Kabikulan, medyo makulimlim sa ilang lugar ng Camarines sa umaga hanggang sa tanghali. Then pagsapit po ng tanghali hanggang sa gabi, partly cloudy to cloudy skies na at may tsansa na lamang ng mga saglit na ulan at mga thunderstorms. Sa Metro Manila, hindi pa rin kainitan bukas between 24 to 29 degrees Celsius. Medyo umiinit na sa ibang lugar kagaya ng Lawag hanggang 31 degrees, habang sa may Tuguegarao City po hanggang 32 degrees Celsius, at sa may Baguio naman mula 17 to 21 degrees Celsius.
Sa ating mga kababayan po dito sa may Northern Palawan, kabilang ng Calamian Islands and Coron, asahan po ang maulap pa rin na kalangitan dulot ng southwest monsoon, magbaon ng pananggalang sa ulan kung lalabas po ng bahay o ng inyong mga tinutuluyan. Habang dito naman po sa Visayas, patuloy pa rin ang weather na partly cloudy to cloudy skies at may tsansa pa rin na mga pulupulong pag-ulan o mga pagkidlat pagkulog lalo sa mga areas po ng Negros Island Region and Western Visayas. Yan po ay bahagyang epekto na rin ng humihinang southwest monsoon. Habang sa may Palawan, 25 to 31 degrees Celsius. At sa ating mga kababayan po sa Mindanao, asahan po ang fair weather conditions. So ibig sabihin, kalmado ang panahon, walang tuloy-tuloy na malalakas sa mga pag-ulan, maliban na lamang sa mga thunderstorms sa saglitan lamang, partly cloudy to cloudy skies, at minsan maaraw ang panahon lalo na sa tanghali, kung saan magiging mainit naman sa maraming mga nasa low-lying areas at yung malapit po sa mga beach. Temperatura natin sa may Zamboanga City and Davao City hanggang 32 degrees Celsius. At para naman po sa ating 3-day weather forecast pa, aasahan yung epekto ng easterlies o yung hangin po galing sa silangan na siya magdadala ng mainit na panahon, less chances ng mga pag-ulan, so possible magkaroon po tayo ng tinatawag na monsoon break o yung panahon kung saan hindi nakaka-apekto at all ang southwest monsoon. Dito sa malaking bahagi ng Luzon, pagsapit ng linggo, magiging fair weather conditions, maaraw na sa maraming lugar, maliban na lamang sa may Pangasinan and Zambales, ang Metro Manila magiging mainit po pagsapit ng tanghali at patuloy ang unti-unti pag-init hanggang sa araw po ng Tuesday, posible pang umakyat sa hanggang 33 degrees Celsius. So halos magkakatulad na lamang yung ating weather patterns, partly cloudy to cloudy skies, may tsansa pa rin ng mga pulupulong pag-ulan or pagkidlat pagkulog pagsapit ng hapon at gabi. Sa ating mga kababayan po sa Visayas, very ideal din po yung pamamasyal, yung ating mga outdoor activities over this weekend hanggang sa pagsapit po ng early next week. Aasahan yung magandang panahon, lalo na po sa may eastern and central portions of Visayas. Epekto yan ng easterlies pero at the same time, magiging mainit nga po at maalinsangan ng panahon pagsapit ng tanghali, posible hanggang 33 degrees at meron pa rin tsansa ng mga pulupulong pag-ulan or pagkidlat pagkulog lalo na po sa hapon hanggang sa gabi. At sa ating mga kababayan po sa Mindanao, wala din magiging problema pagdating sa ating panahon. Wala namang anumang weather disturbances, maliban na lamang sa mga localized thunderstorms. Very ideal yung pamamasyal, yung mga outdoor activities such as hiking o yung pagpasyal sa mga beach with family at mataas din yung tsansa na makapagpatuyo tayo ng mabilis ng ating mga damit. No? Bahagyang maulap at madalas maaraw sa umaga, sa hapon hanggang sa gabi, nandyan pa rin ang tsansa ng mga pag-ulan or mga thunderstorms. Ang ating sunset ay mamayang 6:04 ng gabi at ang sunrise 5:44 ng umaga.